Mabiyayang buhay mga ka-dreamers! So for today's video ay ibabahagi ko nga sa inyo ang result ng aking Educational Credential Assessment or ECA. So ano ba yung ECA? Ito yung kinukumpara ang level ng pinag-aralan natin sa Pilipinas dito sa academic level sa Canada. So bakit kailangan yon? Kasi sa pag-apply ng PR, kailangan at least high school graduate ka. At ang pinili kong service ay ang ICAS or International Qualification Assessment Service. Bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video. So, ayun na nga. Yun, dumating ang email ng October 22. So, nabuksan ko siya is October 23 kasi hindi nga ako araw-araw na nag-check ng aking email. At nung makita ko nga nung gabi ng October 23 ay binuksan ko ang aking email at ito ang nakalagay. And ICAS has completed your ECA report for immigration purposes due to international mail and courier disruption resulting from COVID-19 measures. We expect indeterminate delays in delivering the paper copy of your ECA report to you. A scanned copy is available to view and print online in the ICAS client portal. You can view or print your ECA report in the portal at any time by logging into the portal. So dali-dali akong nag-log sa aking portal. So ayan, check the status. So pag-check ko ng status, yan, meron na siyang view certificate. So, yan, complete na yung application progress. So, pag binview mo yung certificate, lalabas na yung certificate mo. At nakalagay dito, ayan, nakalagay dyan yung name mo, birthday, tapos nakalagay na ICAS assessment are based on a standard methodology which includes an examination of documents for authenticity, recognition of educational institutions, country educational profiles, and individual educational standing. So, yan, nakalagay dyan, levels of achievement outside of Canada. So, bali, yung sa akin kasi medyo komplikado kasi ang dami kong pinasukan. Pumasok ako sa 3 university. So, pero sa 3 university na yon ay isa lang yung kukunin mo, yung pinaka-recent. So, yan, nakalagay dyan, credential authentication, verified directly by the institution or issuing authority. Credential name, transcript of records, kasi wala nga akong diploma, undergrad. Attendance, 1993, so, 1993 to 2017. Bakit ganun katagal? Kasi 1993, single pa ako until isang sem lang yon, and then nagpatuloy ako ng pag-aaral. May asawa na ako, which is 2009. Tapos na-stop ulit. Then 2016 to 2017, pumasok ulit ako. Yan. Issuing body is St. Bridget College. Country of education, Philippines. Program description, completion of approximately 3 years of undergraduate study. So, halos naka 3rd year na kasi ako doon sa Philippines. Tapos, ito yung result, comparative levels of achievement in Canada. So, the transcript of record generally compares to the completion of a high school diploma and approximately 2 years of undergraduate study. So, yan. Completed siya October 21, 2024. Final ko, yung assessment is May 30. And then, ang tagal, bale, May 30. Tapos, October, first week ng October, lang nila na-receive yung transcript ko. Or doon lang siguro nila na-review. Kapag in-email na kayo, na-receive na yung documents, doon pa lang magka-count yung 25 days processing. So, October 2 yata yun. Kaya expected ko talaga na until October 25 siya lalabas yung result.
So, doon pa lang mag-a-apply yung 25 days process. At yun nga, upon receiving the documents, totoo na 25 days process lang siya. Pero matagal yung waiting para mabunot yung application mo. Kasi 4 months waiting talaga. And then talagang 5 months. Sa 5 months may result na siya. So, yun lang. Bakit kailangan ng ECA? Kasi sa pag-apply ng permanent resident, kailangan nila ay at least high school graduate ang equivalency dito sa Canada. So, kasi nga may K-12 sila. Ina-expect ko nga na yung result ko is lalabas lang na high school graduate. Kasi yung time ko naman is wala pang K-12. So, ina-expect ko na high school graduate lang siya, pero sabi nila kasi mas mataas ang standard ng West, kaya ako pinili ang ICA. So, yun nga, umabot naman siya ng second year college. Yun lang guys. So, yun, sana ay may dagdag impormasyon itong aking video. At kung meron kayong mga katanungan, pwede kayong magtanong at sasagutin ko sa abot ng aking mga kakaya according sa aking experience. Yun lamang guys, huwag niyo kalimutang i-like at mag-subscribe na rin kayo hanggang sa muling video. Bye! Keep the faith and God bless us all!